Eto, laman ng cellphone ni Cabral, pinangako na ano daw, isa sa publiko, sabi ni Ombudsman. Yan po ay ayon kay Undersecretary Claire Castro, Attorney Claire Castro, pinangako daw sa kanya ni Ombudsman. Yan, panoorin po natin ha. Isa sa publiko ng Ombudsman ang laman ng telepono ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro oras na matapos ang forensic examination sa cellphone ni Cabral. Yun. Kailangan po kasing i-forensic, no? Kasi mamaya, cellphone pala ni Cellphone pala ni Vince yun, no? Yung nag-trending na screenshot, no? Saka si Leon de Guzman. Ibang cellphone pala, no? Oh, ba't may mga screenshot dito ng pagtataksil ng boyfriend at girlfriend? Ibang cellphone pala. And so kailangan po i-forensic kung yun ba ay talagang cellphone ni former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Panoorin po natin. Dagdag ni Castro, ipinangako ng Ombudsman ang transparency sa investigasyon sa flood control scandal na kinasangkutan ng ilang opisyal ng DPWH, mga mambabatas at pribadong kontraktor. Nahulog umano sa bangin sa Tuba Benguet si Cabral noong... Ayun, di ba? So, malalaman dun sa cellphone na yon yung mga, malay mo kasi hindi pa natin sure pero malay mo may makita dun na nakakagulat, nakakagulantang. Malalaman natin ang mga kababalaghan. Diba? Malay mo merong makita doon, no? Katext pala niya si Vince nung ex ni Leon de Guzman. Seriously speaking, di ba? Malay mo may malaman tayo na importante dito sa mga aligasyon ng korupsyon. Kasi di ba yung lugar kung saan siya nakita, yung Benguet na yan, dyan din po yung rock netting, no? Which is isang clue ng korupsyon sa Benguet, di ba? Dyan po ay kinasasangkutan nga daw po ni former chair ng General Appropriations, di ba? Si Eric Yap. Yun. Panoorin natin. December 19, isinuko ng DPWH ang kanyang mga gadget sa Ombudsman, ilang araw matapos ang kanyang pagkamatay. Isa sa... Ayun. So, ayun, again, yan pong lugar kung nasan po nahulog si Maria Catalina Cabral, dyan po yung project ni Eric Yap. At sinabi, si Eric Yap po, dikit, sanggang dikit ni Pulong Duterte. Di ba? Very related. So, yan din po yung next topic natin na tungkol Magalong, protector. Kasi taga Benguet, taga Baguio si Magalong, di ba? Yan. Si UC Claire Casa, panoorin po natin panoorin lang natin. Lang yan, nagsampa na sila ng kaso. Hindi ko alam kung sino yung sila. Baka, hindi natin alam ha? Hindi ko alam. Hindi. Rock and Racket is Magalong protecting Paulo Duterte, Eric Yap. Kasi matagal na daw po ito no? Sabi na ni former Senator Trillanes, Sonny Trillanes, matagal na to na hinahamon niya si Magalong kung kaninong proyekto itong rock netting. Kasi kung iisipin nyo, napakadaling konsepto ng rock netting. Lalagyan lang ng net na bakal yung gilid ng wall. Pero ang nakakapagtaka doon, yung budget na nila andun. Bilyon. Diba? Bilyon po yun Basta malaki. Yun yung nakakaduda doon. Yan, panoorin pa natin Hindi niya napakita.
ICI ba? Siya mismo ba? Copying the actions made by Senator Trillanes? The same way of filing a case? O pinasa niya sa ICI? O ipinasa niya sa ombudsman? Hindi ko alam. Basta sabi niya nagsampa na siya. Ngayon lang. Pero, as early as 2019, ito ay kanya na daw iniimbestigahan. Oh, yun ang nakakalungkot nun. 2019 pa daw niya iniimbestigahan. Grabe, anong taon na ngayon? 2026 na. Namuti na yung itlog ng mga nag-iimbestiga. Grabe naman, kung ganyan kang investigador, Mayor Magalong, no? Paano kami bibilib niyan? Pag iimbestiga mo pa lang, 7 years na. What? Hindi na politiko yung yung sasampahan mo ng kaso, no? Tapos na yung bago mo sila kasuhan. Di ba? Kumbaga, kung may gusto kong i-disqualify na politiko, disqualify po natin tong politiko kasi korap po ito. Tapos na yung termino niya, no? Bago mo makasuhan. Wala nang sense bago ka magsampa ng kaso. Hindi. Galing nito ni Attorney Claire. 2019 pa, mga kaklir. 2019. At that time, 2019, mayor na siya. Pero bago siya nag-mayor, naging member siya ng board ng PNOC. Appointed siya ni dating Pangulong Duterte. Ayun lang. Appointed pala eh. No questions asked. No. Wala tayong karapatang magtanong. Matik na. Diba? Nakakalungkot dyan, ang pinoportray niya ay anti-corruption siya. Pero yun nga, dapat inuna mo yung mga Duterte kung anti-corruption ka. Bago kami maniwala sa'yo. Ayan, nagbabanatan sila sa comment section iPod. Ayan, mag-ano ka lang, taasan mo lang yung yung volume, tapos kaya mag-earphone ka. Di ba? Si Magalong din yan talaga yan eh. Pinoportray niya na anti-corruption siya, pero kampi siya sa mga Duterte. Sana magbago yung ihip ng hangin, hindi niya nakampihan mga Duterte, no? Kasi